ka mang lipstick, pwedeng kuminang ang iyong mga mata. Pwedeng magkakulay ang iyong pilik mata. Huwag mo lang palitan ng lapis ang iyong kilay. Pag nalusaw yan, wala ka ng kilay. Nakikinig ba kayo? Diba? Kaya si Yahweh, sabi mo sa iyo katabi, si Yahweh ang nagbibigay lakas sa atin. No? Kaya tayo nai-inspired. Inspired po ba kayo? Nai-inspired po ba kayo? No? Yan naman po ang aming dasal, maging inspired po kayo palagi, no? Siyempre, alam niyo naman sa panahon natin, ang daming kalaban po ng simbahan eh. Diba? Ang dami na eh. Kaya salamat po dun sa mga umaakay. Maraming salamat sa mga inaakay. Huwag naman kayong magsasawa. Kaya yung inaakay mo, sister, alagaan mo palagi, no? Kung wala siyang pagkain, pakainin mo. Kung wala ka na rin pagkain, magtitigan na lang kayong dalawa. Ano? Oh, kasi wala siyang pagkain, wala kang pagkain. Imbes na ano mangyari sa'yo, magtingan na lang tayo. Halika na, dalo tayo sa gawain ng Diyos. Punta ka sa gawain ng Panginoon. Kasi pinapalakas tayo ng Diyos, di ba? Si Yahweh ang nagpapalakas sa'yo. Palakpakan natin si Yahweh El Shaddai. No, di ba, no? O, yan, ayan na, may TV na. Ayan na, hey, o, di ba? Ayan ang kasarapan. O, kaway-kaway kayong natin niya sa taas. Yan. Salamat sa inyo. O, di ba? Eto na tayo. Charan! Sa sitwasyong ating nararamdaman paminsan-minsan, alam mo ba, sister, pinagpala po kayo. May isang liham sumulat sa akin. Dear Kuya Beethoven, alam mo ba, nung unang tungtong ko ng Hong Kong, hindi ko alam kung saan ako pupunta. May nagyaya sa akin at ang sabi niya, halika, punta ka doon. Saan naman tayo pupunta? Doon. Saan yung doon? Doon lang. Oh, kaya napakasarap po nating napagninilayan ang salita ng Diyos. Mga kapatid sa pananampalataya, nasabi ni Yahweh, sabi po ng awit 118 verse 14, dahilan kay Yahweh, ako'y pinalalakas at ako'y tumatatag. O, gusto ng Lord tumatag ka. Gusto ni El Shaddai lumakas tayo. Gusto ng Panginoon, lumalakas ang bawat isa sa atin. Kasi pag lumalakas ka, nawawala po yung mga sitwasyong matutokso tayo, mababaon tayo sa kasalanan, mababaon tayo mga kapatid ko sa mga nangyayari sa mundong ito. No, para nakakatakot na nga ang sitwasyon eh. Kanina nga sabi ko sa mga provincial, nagkaroon kami ng formation mga provincial, sabi ko sa mga workers, kung kayo may galit, alisin nyo na yung galit nyo. Alisin nyo na yung tampo. Alisin nyo na yung sama ng loob. Ang bilis ng buhay ngayon. Baka hindi mo alam, bukas hindi ka na magising, ano, no? O, diba? Tapos masama loob mo. Kaya nga tayo tinuturuan para lumakas ka. Ano yung lakas mo? Lakas na magpapatawad ka. Tatag na paglilingkuran mo ang Diyos. Hindi mo siya ipagpapalit. Hindi naman alam nyo sa buhay po nating mga tao, hindi naman yung masamang mamasyal tayo eh. Ang nakakatakot, baka puro ka na lang pasyal, pero pag magsisimba, hindi ka na nagsisimba. Diba, no? Nakakatakot yung sa ganon. Pagka naman nandito ka sa loob ng simbahan, tulog ka naman ng tulog, abay, okay lang din naman yan. Sa bagay, okay din lang naman yan, sister. Dahil ang ganda, ang sarap-sarap ng pakiramdam mo, kaya hindi ka taka-taka. Sa sarap ng aircon nandirito, makakatulog ka talaga. No? Nilalamig ka na tuloy ngayon, no? Samantalang sila doon, no? Kita nyo, ang init, isang konting ikot ko lang, di ba? Pinagpapawisan na ako. Pinagpala po kayo, pinagpala po yung mga nasa loob. O, pero huwag ka mag-alala, alam mo, minsan, kahit ang mga tao sa sobrang pagod, kapag kahit mainit, natutulog talaga, mga kapatid. Sa angle nga, nagulat ako eh. Akala ko nagpe-pray. Yung pala, nakapikit. Nakatayo! Alam niyo, lumalaman ko natutulog, natutumba. Oo. Pero diyan ka pipilit eh. Sample lang meron dun eh. Sige mo, natutulog, nakatayo, tapos, oh,
Tapos maya-maya naman, Amen! Amen naman siya. Pag sinabi ng Brother Mark, puri ng Panginoon, palabak naman siya! Pero maya-maya ko din. Oh, kayo pa, alam niyo nga yung mga sisters dito, to God be the glory, di ba? Yung mga paabot ninyo. Kaya alam niyo ho talaga, binigay ng Panginoon na pasiglahin tayo, paligayahin tayo. Ako naman po, isang simpleng tao lang eh. Pero salamat sa mensahe ng Panginoon, nagpapalakas sa inyo kasi alam ng Holy Spirit, anak, pagod ang mga yan. Anak, ang dami nilang problema. Oh. Kaya sabi ko po, Lord, ano naman po mensahe ibibigay natin? Anak, palakasin mo sila ng aking kapangyarihan. Amen? Oh, kaya tayo yung mga nandirito, hindi ko man kayo kilala sa mga pangalan. Gusto ng Panginoon lumakas tayo. Para yung lakas na meron ka, kasi magiging puhunan mo yan eh. Iba na naman ang haharapin natin. No? I hope yung isang sister nga na nagpapalay over sa akin, sabi niya, Brother Bet, aatin ako ngayon, namatay po yung asawa niya. Hindi niya ho nakasama na. Sabi ko, sige sis, pagpalain ka ng Panginoon. Tapos yung isang sister naman, alam niya, salamat po sa mga nag-chat-chat, salamat po sa inyo na nagpapatotoo yung himala ng Diyos. To God be the highest glory pa rin talaga po yan eh, di ba? No? Sabi nung sister po nung, Brad, ako yung, hindi ako nakakadalo kasi meron siyang pinupuntahang iba, pero thank God, andirito daw siya ngayon. Sabi ko, sige sister, salamat sa Diyos, to God be the glory. No? At sabihin mo sa iyong katabi, sana, huwag naman pala sana, sabihin mo, dasal ko, sa October 1, nandyan ka. Master, no? Oh. Kung hindi ka palabasin ng amo, okay lang. Okay lang. O, katulad, di malalabasin ng amo, okay lang. Kung ikaw naman ay lalabas, dapat ang laman kagad ng isip at puso mo, saykong. No? Yung sister na nandito sa loob, nandun na siya sa labas. Hindi ko na sasabihin kung sino siya. Nagkataruan pa. Sa iba naman sa akin, Brother Pete, pinunt mo ko. Ako yun.